Sabi nga, palagi ko, si Mayor Lim yata ang nagsabi na the law should apply to all or none at all. Tama nga naman yun kasi pag nagbigay tayo ng mga exception, kagaya ngayon, nakikita natin na palagay natin ang batas is only for the rich, the powerful, and the influential. Pag ikaw ay isang mahirap rin manalo sa mga kaso mo. Tatagal yan ng mga 10 taon, kaya wala ka ng pera, wala nang gustong abogadong bigyan ka ng serbisyo, kaya matatalo ka na. Bakit po ganyan? Bakit pinapayagang mangyari itong ganito na 51 years na yung kaso, hindi pa rin nadidesisyonan, tapos meron naman na napaka-glaring, kagaya nung kailangan 250,000 yung populasyon sa isang distrito bago ito mapayagang maging distrito. Pero dito pala sa Camarines Sur, 170,000 lang, naging distrito na. The failure of our judicial system is a long process. Hindi naman instantly overnight na nangyari ito. Ang naging problema ng ating hudikatura ay nagkaroon ng mga instances, kaya ngayong sinabi ni President Aquino, na maraming desisyon na makikita man natin na hindi tama. Although that's our opinion, siyempre ang Supreme Court ang final arbiter. Pero pag nakikita ng mga iba yan, ay sasabihin nila sa sarili nila, pwede palang baliktarin ang batas, pwede palang baluktotin ang batas. And when people get away with this, then it reinforces their behavior. Kaya over the years, slowly nag-deteriorate ang batas, ang sistema natin. Kaya ngayon, masyadong mahirap na baliktarin. Kaya the President is asking for our help. Hinihingi siya ng tulong. Siguro nakikita niyang hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng suporta ng taong bayan. Paano po, anong magagawa ng taong bayan? Kasi ngayon, we're talking legalist, napakahirap intindihan at nababaluktot at parang after a while, confused na yung tao. So ano po pwedeng gawin? The President is known as an education president. I think one of the things that should be started is to give our citizens education para sila ay makapagtalaga ng mga mambabatas na gagawin ng tunay na trabaho nila. And of course, the President also must be judicious in selecting appointments to the judiciary. Kasi nasa kanya yung power na yan eh. And, I think that the President is displeased and with reason na inalis sa kanya yung privilege of appointing the next Chief Justice. Kasi napakasakit naman para kay Presidente Aquino na hinaharap niya ay 14 or 15 justices of the past administration, inalis pa yung pag-appoint ng Chief Justice sa kanya. And rightly so, I think the President is displeased, he is frustrated, pero masasabi ko naman na ginagawa niya ang lahat para maituwid itong sistema ng hudikatura natin. Nagpasaring nga po siya yung pagiging midnight appointee nga nitong ating Chief Justice. However, since there's still the impeachment case going on, hindi pa tapos, in the meantime, kagaya po ng kaso, let's say, itong sa Bangko Filipino na pinapagbayad pa ng more than 41 billion itong ating pamahalaan na napakalaking halagang pwedeng gugulin pa sa mas mahahalagang bagay, paano natin mapipigilan yung gano'n? Tayo as citizens, wala tayong magagawa. Pero suportahan lang natin ang presidente natin sa pag gustuhin niyang i-reform ang judiciary. Remember, everything starts from the Supreme Court. Kasi lahat ng kaso, ang final decision niya sa dyan. Kaya ang gusto mangyari ng presidente ay mag-appoint ng mga Supreme Court justices na tutupad ang daang matuwid. Because if the other judges, the justices in the Court of Appeal, see that the Supreme Court
is doing its job, doing it right, and rendering decisions that are fair, equitable, ay susunod din sila. Kaya, suportahan natin ang ating presidente para mabigyan siya ng tapang, mabigyan siya ng, how should I say, courage, give him support, so that he will pursue his dream of turning over to the next generation a judicial system that we can be proud of. Kasi that's the only way we can progress. As a lawyer po, no, it's nasa batas na kailangan, yun nga sinasabi ng ating Pangulo, within 24 months, Yes. madesisyonan na ang isang kaso. Pero nakita natin ito, 51 years na, hindi pa nadidesisyonan. Yung isa naman, tapos na yung termino niya, hindi pa natatanggal, hindi pa na, kumbaga tapos na, hindi pa nadidinig yung kaso. So, kapag ganun ba, wala bang recourse, wala tayong recourse sa batas para ma-correct itong ganitong mga pagkakataon? For us, wala. It depends upon the legislature to craft laws that will prevent things from happening. We have to have a good Supreme Court that is going to follow the law itself by looking at our Constitution and saying, 24 months, kailangan tapos na ito. Bakit 50 years na, hindi pa nasusunod? Of course, our Constitution also provides na para alisin natin yung mga justices na yan. Impeachment. Nakita mo naman yung impeachment proceedings na napakahirap. And so, I think someone like the President who wants to leave a legacy should look into all of this. Kasi, para sa akin, nobody doubts the sincerity of the President. Siya ay sincere in creating a judicial system that is good for not only the next generation, but for many generations, because he sees the experience of other nations. Pag ang judicial system matibay at honest, umuunlad sila. Kasi natatakot gumawa ng kasamaan yung mga tao. Because alam nila, mananagot sila. Which he said in his speech, kailangan silang panagutin. At hindi lang po sinasabi niya yung sa pinakamataas na level sa ating judikatura, kundi from the clerk, no? Pataas, lahat yung kailangan linisin. Pero kailangan mag-umpisa sa ibabaw. It has to start from the Supreme Court. Yung mga clerk na yan, in my experience, pag nakikita nila na yung juez nila ay hindi matuwid, hindi mo sila mapapatuwid. Kasi sasabihin nila, bakit siya hindi matuwid? Siya ang boss namin. Ba't kami expected kaming matuwid? So it's got to start from leadership. All the time, it has to start from the leadership. Are you saying kapag natanggal na itong si Chief Justice Renato Corona, yan na ang umpisa ng judicial reform? Is that what you're saying? In my mind, yes. Kasi it will give the President the opportunity to appoint the next Chief Justice. And if he appoints a Chief Justice that is reform-minded and will be a symbol of being anti-corruption, following the law, and other things that I think a Chief Justice should be seen as, then you're right, that will start the reform. Pero kailangan manggaling sa kanya. At siguro po, kailangan magpusa din ng mga tao na sila mismo tumulong, magsumbong kapag may alam silang tiwali sa judikatura. Yes, that is correct. Pero habang nandyan yung mga taong hindi tama ang pag-iisip sa judikatura, nakakatakot. Can you imagine yung mga maliliit na tao magsusumbong? Anong mangyayari sa kanila? Nakatira sila dun sa isang munisipyo. Kagalit nila yung municipal judge. Kagalit nila yung municipal mayor. Kawawa naman sila. So, we should not expect that from the people who are small. We should make the powerful and the influential answer for wrongdoing. Then, people in the lower, yung mga mahirap, makikita nila that the administration is serious. Yan ang kailangan makita nila. Paano po mangyayari kapag hindi natanggal si Chief Justice Corona? Lugmok pa rin tayo sa katiwalian dito sa judikatura. Ano po, hindi ba natin ito maayos, itong sistema? Sana naman ma-enlighten si Chief Justice Corona. Sana makita niya na pinagbigyan siya ng ating mga judge jurors, pinagbigyan siya ng ating Panginoon na manatili sa posisyon ng Chief Justice. At siguro, yun ang signal sa kanya
para sundin yung kailangan yung gawin as Chief Justice. Hindi biro maging Chief Justice. And people are looking up to the Chief Justice to start the reform. And I hope that if Chief Justice Corona is not removed, and he stays as Chief Justice, he will take that as a message to lead the reform in the judiciary. What about the other Supreme Court justices? Ano yung kailangan nilang gawin para makatulong na mareforma itong ating hudikatura? Para sa akin, Nikki, simple lang. They make the final decision. So, sundan lang nila ang batas. We have enough laws. Our laws are good. But you know, you're right. It's the lawyers that bend it, break it. Paikot-ikot yung mga... Especially kung ikaw ay isang Supreme Court Justice, your word is final. Di ba? Ako, kung I express an opinion, si Attorney Sison lang ako. Pero if I were a Justice of the Supreme Court, my word is practically final on matters that refer to cases. So, sila ang kailangan talagang how should I say, soul searching to instill in themselves to be the examples of the rule of law. Yan ang kailangan natin. And I think the President is correct. He wants to start the reform, but he can only do so much. He can appoint the justices, pero yung mga iba dyan, wala na si Pinoy, Presidente Pinoy, nandiyan pa sila. So, it's a difficult task, but I'm glad the President is taking the cudgels, is biting the bullet, and doing what he has to do. Thank you very much, Attorney Luis Sison. You're welcome. Umaga po. Good afternoon to all. Mabuhay kayo. That was our legal expert, Attorney Luis Sison. At ngayon mga panayam naman natin ang political analyst na si Professor Ramon Casiple ng University of the Philippines. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa ating nanonood. Reaction niyo lang po dito sa talumpati ng ating Pangulo. Well, wala namang masyadong surprising doon, ano? Alam naman natin yung kasada niya para sa good governance, including yung administration of justice. Maliwanag dito, nagkaroon siya ng ilang mga kaso na mention, yun yung bago. Ako ang nakuha ko doon una, nandun yung panawagan, ano? Sa ating judikatura, from top to bottom, na magreforma na in accordance with the constitutional mandate nila. Pero yung hint ko dito parang primarily address ito sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, alam naman natin, ang siyang namumuno sa branch ng government na ito. Isa pang hint na nakita ko dito, nung na-mention niya, yung usapin ng midnight appointment, ano, without the name ng isang justice. Alam na natin kung sino yun. At alam natin yun. Ang nakukuha ko ay mukhang may assumption or meron pagtingin na yung Pangulo na patapos na yung usapin na yun. So itong panawagan sa Supreme Court ay mukhang hindi kasama yung hindi natin na-mention. So, ang ibig sabihin, parang itong speech ng ating Pangulo ay parang nagpapahiwatig na gusto ng Pangulo mag-resign na si Chief Justice Corona. Well, I don't know kung resignation ng ano kasi hindi naman nagkaroon ng panawagan ng Pangulo, ano? Except isang general na panawagan na magreforma yung judikatura. I would assume whoever, mula doon sa mga sinabi niya na by whatever means, ano? Either the impeachment